Okay, so magandang gabi po muli mga kapatid sa bawat isa at itutuloy po natin yung ating pong lesson last time kung saan tayo po natigil. We are talking about yung ikaapat na aralin regarding God's preeminence at ito yung tinatawag nating God's knowledge and wisdom. Inumpisa natin ito talking about the knowledge of the Lord, no? Na intindihan natin everything that we need to know, kung ano yung mga bagay na dapat nating maunawaan. Now, when we talk about knowledge and wisdom, may pagkakaiba po yan. Pag sa Tagalog, di ba, pag we talk about knowledge, ito yung kaalaman. Pagdating sa wisdom, karunungan. Okay, so malalaman natin mamaya na napaka-importante that we need to have both, no, yung knowledge and wisdom. And the source of knowledge and wisdom is the Lord. So sabi dito natin, na pag-aralin natin last time that God is an all-knowing God, no? Kaya because he is an all-knowing God, he knows everything. Also, we come to understand last time that God sees all people, seeing and knowing all that they do. Hindi lang po nakikita niya ang tao, kundi ganun din naman lahat ng kanilang mga ginagawa, that no one can hide themselves or what they do from God. Hindi natin maitatago ang ating mga sarili, gayon din po yung mga ginagawa natin sa ating Panginoon. Ito po ay nare-reveal sa Kanya at ito'y nalalaman niya, no? And God knows all people, hearts and mind. Hindi lang nababasa ng Panginoon, nakikita niya, nilalaman ng ating mga puso, gayon din ang ating mga isipan. And because He is an all-knowing God, He knows our future. Now, let's go to our second part, and it's all about the wisdom of the Lord. Ano ba itong wisdom of God, mga kabatid? Yung karunungan na nagmumula sa ating Panginoon. Na hindi lang ang kaalaman ay nagmumula sa Panginoon, kundi ganoon din naman pagdating sa karunungan. Now, God's wisdom, kung i-define natin mga kapatid ang wisdom, especially the wisdom from the Lord, no? God's wisdom is defined as knowing the goal in any situation and the best way to achieve that goal. Di ba lahat tayo may mga sandali na may gusto tayong makabit o may gusto tayong gawin sa ating mga buhay. Yun yung ating goal o yung gusto nating ma-achieve sa ating mga buhay. Marami tayong mga goal, lalo na yung mga goal na gusto ng Panginoon na asamin natin sa ating mga buhay bilang Kristiyano at bilang mananampalataya. Sabi nga, no, we are running the race, no, at ang gusto ng Panginoon patapos natin itong race na ito, and we are able to finish our goal, no, and that is heavenward with the Lord Jesus Christ. Now, kaya nga napaka-importante na sa ating pagtahak ng goal na yan, ang gusto ng Panginoon na tahakin natin sa ating mga buhay, diyan natin makikita na kinakailangan natin magkaroon ng karunungan. Hindi lang magkaroon tayo ng kaalaman, kundi higit sa lahat, magkaroon tayo ng karunungan. No, mamaya titingnan natin, even no last time, tiningnan natin ano ba yung relationship ng kaalaman pagdating sa karunungan. So, sa ating goal na gusto nating matahak o makamit sa ating mga buhay bilang Kristiyano, lalo na po yung mga utos ng Panginoon, yung mga kalooban ng ating Panginoon, napaka-importante yung wisdom, no? At ang wisdom na ito ay nagmumula sa ating Panginoon. Kaya napaka-importante na magdepende tayo sa hindi lamang sa kaalaman ng ating Panginoon, kundi sa karunungan ng ating Diyos upang makamit natin at ma-achieve natin yung mga gusto nating makamit na goal sa ating buhay, no? Lalo tigit sa lahat pagdating sa kalooban ng ating Panginoon. So ito'y nagtutulong sa atin, hindi lang para malaman natin yung mga goal na yan, kundi para din ito ay ma-achieve natin. So ibig sabihin, sa ating buhay, paano ma-achieve ang isang goal kung hindi mo ito nalalaman? Kaya alam natin po yung mga goal natin, saan ba natin makikita yan? Saan ba natin makikita yung mga kalooban na nagsisilbing goal ng ating buhay bilang Kristiyano? Di ba sa kanyang mga salita? At napaka-importante kapag nagsasaliksik tayo ng salita ng ating Panginoon bilang ating karunungan, kung saan nagmumula ang tunay na karunungan, napaka-importante na malaman muna natin ito. At kapag nalaman natin ito, yung karunungan na yon ay hindi lang po nagbibigay sa atin ng kaalaman, kundi ito po ay nagbibigay sa atin ng katalinuhan upang ma-achieve natin yung mga goal na yon. So doon natin makita yung how important
na magkaroon tayo ng karunungan na nagmumula sa ating Panginoon kasi yung karunungan na yan nagmumula sa Diyos ang nagbibigay sa atin para malaman natin yung mga goals na yon at kapag nalaman natin yung mga goals na yan na gusto ng Diyos ganapin sa ating buhay, itong wisdom na ito at ang karunungan din na yon ang magbibigay sa atin ng pamamaraan upang ito po ay makamit natin at ma-achieve. Okay, so napaka-importante po yon to know the goal and also to achieve the goal. So kailangan natin both when it comes to the wisdom of the Lord. Now, wisdom is separate or is different from knowledge. No? Alam natin, knowledge is kaalaman at ang wisdom is karunungan. Okay, so nag-uumpisa lagi sa kaalaman. And then pag nagkakaroon tayo ng kaalaman sa ating mga buhay, ito ay dapat maging karunungan sa atin. At paano natin gagawin yon? You can have knowledge without wisdom. Pero pwede tayo magkaroon ng kaalaman pero hindi ito nagiging karunungan sa atin. Kasi maraming beses gusto lang natin malaman but then we are not able na nalalaman natin yung mga bagay but then hindi natin na-achieve, no? It's because hindi natin ina-apply sa ating mga buhay. So doon natin makikita yung kaalaman ay nagiging karunungan kung ito po ay pinamumuhay natin yung kaalaman na yon. Okay? Kaya hindi lang dapat titigil sa yung kaalaman natin pero hindi natin ginagawang karunungan yon is because knowledge become wisdom when we know how to apply it already. Yung mga knowledge na yan, sabi ko nga last time, kailangan natin i-apply yun sa ating mga buhay para maging karunungan sa atin. Okay? At sinabi natin last time also that God is the source of both. He is also the source of knowledge and also the source of wisdom. Now, yung God's wisdom is to be desired more than riches and it is to be desired above all things. Okay, so ibig sabihin, sa lahat ng bagay, no, higit sa lahat sa kayamanan, maituturing natin na ang tunay na kayamanan, mga kapatid, ay yung karunungan natin na nagmumula sa ating Panginoon. Kasi sinabi po sa kasulatan, no, ng salita ng ating Panginoon that we are to seek wisdom above all things. Sa Proverbs 16 verse 16, ano sinabi sa Proverbs? How much better to get wisdom than gold, to get insight rather than silver. So doon natin makikita na yung wisdom and insight are so important na makikita natin doon it is much better daw than gold and silver. Di ba sa mundong ito napaka-importante kung magkaroon ka ng kayamanan lalo tigil sa lahat ng ginto at pilak. Pero sa mata ng Diyos kung titingnan natin kung babaybayin natin at i-evaluate natin, no? Ang tunay na kayamanan hindi yun talagang gold and silver, no? Kasi kahit magkaroon kayo ng kayamanan, sometimes kung wala kayong karunungan upang i-manage yung mga kayamanan na yan, sometimes nawawala, no? Kaya nga yung may mga businesses kailangan nilang magkaroon hindi lamang ng kaalaman kundi karunungan para yung business na yon ay maipatakbo nila ng maayos. Kasi kung hindi sila magkakaroon ng karunungan upang paano nila paunlarin yung mga kayamanan na yan, then mawawala lang din. Because we believe that wisdom is more than, is better than gold. And even yung insight natin na nagmumula sa ating Panginoon Diyos is better than silver. Now, there is wisdom from the world and also wisdom from God. So, kaya nga sa ating buhay, no, may dalawang karunungan na pwede tayong magkaroon, no, kung saan tayo humuhugot ng karunungan. It's either na kumukuha tayo ng karunungan from the world because there is the wisdom from the world, but also there is the wisdom from God, no? Kaya napaka-importante na malaman natin sa ating mga buhay kung ano bang karunungan meron tayo o saan ba nagmumula yung karunungan natin. Because there is the worldly wisdom and there is also the godly wisdom. Now, 1 Corinthians 3:19, sabi doon, bago tayo pumunta dito sa ating pong material at sasagutan natin itong mga questions na ito, yung 1 Corinthians 3:19, sabi doon, for the wisdom of the world is foolishness in God's sight.
Maaring sa mundong ito, yung karunungan na nakikita dito sa mundo ay parang yun na yun, no? Yung parang yun yung it makes a person wise. Pero kung makikita natin, in the sight of the Lord, sa mata ng Diyos, yung karunungan ng mundo is just foolishness. It does not glorify and please the Lord. Hindi nag-glorify si Lord kapag nagbe-base tayo ng karunungan natin na nagmumula sa mundo, no? At hindi po nag-glorify ang ating Panginoon Diyos. Ah, kung titingnan naman natin yung karunungan na nagmumula sa ating Panginoon, it is from God and it honors the Lord. So, kaya kapag tayo humuhugot tayo ng karunungan sa Panginoon Diyos, hindi sa karunungan natin o karunungan na nakukuha natin dito sa mundo, then na o-honor natin ang ating Panginoon Diyos, no? Dahil yung karunungan na yon ay nagmumula sa Kanya. Godly wisdom starts with the fear of God and results in a holy life. No? Kaya nga, wisdom is the fear of the Lord. Kaya dapat magkaroon tayo ng, kung gusto natin magkaroon ng karunungan, it starts having fear of the Lord. And it will result always to a holy life. Kasi kung tingnan natin, di ba? Kanina, dinipay natin yung wisdom, no? Kung para malaman natin at magawa natin yung mga kalooban ng ating Panginoon. And I believe when we have that kind of wisdom, it will always lead us to have the fear of God, no? At kapag meron tayong takot sa Diyos, ito ay nagreresulta upang makapamuhay tayo ng banal sa ating Panginoon. So the book of Proverbs, alam natin, sabi nga, it is the wisdom literature. Doon tayo makakakita ng napakaraming mga wisdom, no? Especially from Solomon. Okay? So godly wisdom, sabi nga natin, starts with the fear of the Lord and results in the holy life. So yung book of Proverbs is known as the wisdom literature. It is full of practical instruction for life. Kaya kung nagbabasa kayo ng Proverbs, no, yung kawikaan dito sa inyong Bible, marami kayong makikitang mga wisdom doon na isunulat ni Solomon, no, na pwede nating i-apply sa pang-araw-araw nating buhay. Merong mga maraming kawikaan na naisulat po sa salita ng ating Panginoon na nagbibigay lagi ng contrast, no? Kaya kung mapapansin ninyo sa Book of Proverbs, may contrast lagi between wise and foolish, no? Between a wise and fool. Laging kinukumpara sa salita ng Panginoon in the Book of Proverbs na kung ano yung wise, no, at ano naman yung fool, no? Merong comparison lagi na ibinibigay sa Book of Proverbs. And we believe that ang gusto ng Panginoon ay maging wise tayo sa ating mga buhay, no? And I believe na tayo pong mga Kristiyano bilang mga tagapagsunod ng ating Panginoon, tinawag tayo ng Diyos upang maging wise, maging matalino daw tayo. Pero yung ating katalinuhan does not mean that we will not make mistake. No, dahil alam naman natin, no, na hindi tayo mga perpektong tao. So ibig sabihin, nung tinawag tayo maging wise, no, sabi nga ni Lord, you need to be wise, no? So ang ibig sabihin nun ay magkaroon tayo ng wisdom, but the fact that even though meron tayong karunungan, hindi ibig sabihin nun na hindi na tayo magkakamali. Now, wise in the Bible, kung pag-aaralan ninyo na kung nung tinawag tayo ng Panginoon to be wise, hindi ibig sabihin no na hindi kayo magkakamali o magiging perpekto kayo. But to be wise in the Bible is to learn from our mistake. Yun po yung tunay na karunungan. Yung hinahayaan tayo ng Panginoon na matuto, magkaroon ng karunungan sa mga mistakes natin, yung mga nagagawa nating hindi tama, para sa susunod, we will able to avoid them, no? Repeating them again. Yung para bang kapag nakadumaan tayo sa ganung bagay at hinayaan tayo ng Panginoon at upang dumanas ng mga ganung bagay, sometimes yung mga experiences natin na yon nagiging karunungan sa atin so that kapag dumating na muli yung ganung klaseng sitwasyon na muli sa ating buhay, kaya alam na natin kung ano na yung gagawin natin upang mapagtagumpayan natin yung mga bagay na yon. So doon natin makikita na we learn from our mistakes
And that is what it is to be wise in the Bible, no? To learn from our mistakes and to take steps to avoid repeating them. Yung para hindi na muli tayo mahulog sa ganung klaseng sitwasyon ng ating buhay. Kaya nga, doon natin makikita ang tunay na karunungan kung tayo ba ay na puno ng karunungan from the Lord. Kasi kung hindi tayo natututo sa mga mistakes natin, at inuulit-ulit pa natin ito. So it means to say we lack wisdom from God, no? We don't have the true wisdom from the Lord. Kasi ang true wisdom from God na nagmumula sa Diyos is that yung we learn from our mistakes, na kapag natutunan na natin yung mga bagay na yon sa mga mali natin, ay nagiging marunong na tayo sa mga sandali na kapag umulit yon, napapagtagumpayan natin. And that is true wisdom from God, mga kapatid. And that is what wisdom is all about. Hindi yung yung mistakes mo laging ulit lang ng ulit. So we lack wisdom from the Lord. So doon natin makikita, a fool may make the same mistakes over and over again, never learn from their lesson. Kaya maituturing na tayo ay mga fools o mga foolish people kung yung mistake na yan ay paulit-ulit nating ginagawa over and over again and we are not learning from their lesson, no? Wala tayong natututunan doon. So nagiging fool tayo, hindi tayo nagiging wise at matalino. Ang pagiging matalino natin is that yung natututo tayo ng karunungan sa mga nagagawa nating mali upang sa mga susunod nagiging matalino na tayo upang hindi na natin ito maulit at alam na natin yung mga gagawin sa sunod na sandali na mararanasan natin yung ganung bagay. Okay, so that is what true wisdom from God. So the primary way we gain godly wisdom is by what? Paano ba tayo magkakaroon ng karunungan na galing sa Panginoon? Sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kaya nga, sabi nga natin, no, para magkaroon tayo ng wisdom from God, kailangan natin, alam natin ang salita ng Panginoon because the word of the Lord is the wisdom from God. It gives us wisdom from the Lord. Kaya nga, kung nagsasaliksik tayo lagi ng salita ng ating Panginoon, kagaya nitong ginagawa natin ito, pinag-aaralan natin ang salita ng Panginoon, at kapag marunong tayong i-apply yun yung karunungan na sinasabi sa Bible. No? We learn wisdom and we are able to have wisdom if we know how not only to study the word of the Lord, but also to apply it in our everyday living. Okay? So dinidevelop daw natin yung godly wisdom by being with fellow believers who are also filled with godly wisdom. Kaya nga minsan, kung gusto nating maging matalino mga kapatid, dapat ang mga companion natin, ng mga taong gusto nating makasama, dapat they are also full of wisdom from the Lord. No? Hindi sila mga foolish people. Kasi sabi sa Proverbs 13:20, whoever walks with the wise becomes wise. Okay? But the companion of fools will suffer harm. Kaya nga naman, kung titingnan natin kapag yung mga kaibigan natin, yung mga tao na hindi marunong sumunod sa Diyos, no? Yung mga hindi gumagawa ng kalooban ng ating Panginoon, so they can be considered fools in the Bible. And then kung magiging companion daw natin itong mga taong ito, we will suffer harm, no? But when we walk with wise, we become wise also. Kaya napakaganda yung magkaroon tayo ng mga kahulubilo, yung mga kaibigan natin, mga kakilala, yung marunong din talaga na tumupad, no? Yung ina-apply yung karunungan na natututunan natin sa ating Panginoon because it makes us wise as well. So God wants us to have wisdom and He is delighted to give it to us. Kaya nga, napaka-importante po yung karunungan at kapag daw tayo ay may pagkukulang sa karunungan, napaka-importante that ito daw po ay kailangan lang hilingin natin sa ating Panginoon because God is so delighted to give us wisdom in our lives. Kasi kung gusto niya ma-achieve ma-achieve natin yung ating mga bagay na gusto niyang ma-achieve sa ating buhay, so kailangan natin yung karunungan sa Panginoon. Kaya nadidelight ang Panginoon na bigyan tayo ng hindi lang ng kaalaman, kundi karunungan
upang ma-achieve natin yung mga bagay na yon na gusto ng Panginoon gawin sa ating mga buhay. Nakita natin nung si Solomon, 'di ba, nung tinanong siya ng ating Panginoon Diyos ano yung gusto niyang hilingin sa kanya, 'di ba? Ang hinihiling ni Solomon is to give him godly wisdom. And nakita natin yun na ibinigay ng Panginoon sa kanya. Kaya lang he became known for his great wisdom, no? Because that wisdom came from the Lord. Pero nakita natin unti-unti ito'y naging hindi niya nagamit ng maayos itong katalinuhan ng ating Panginoon, at yung katalinuhan na yon ang siyang nagbagsak sa kanya. No? It's because come to think of that, no? Binigyan siya ng great o napakadakilang karunungan from God, but then hindi niya nagamit ng maayos yon, and he become fools, no? It's because ito yung nagdala sa kanya wherein yun yung ikinabagsak ni Solomon. Kaya napaka-importante, kaya nga sabi sa Bible, if we lack wisdom, we only need to ask of the Lord. And He is so delighted to give us wisdom that comes from the Lord. Okay, so let's go now to our manual here. Ang sabi dito, God has incredible wisdom. Sabi nga natin kanina that the Lord is the source of all wisdom, and that wisdom is incredible. So, ibig sabihin, hindi natin ito maikukumpara dahil incredible in terms of yung hindi lang yung how great it is, but it is, sabi doon, there is no limit when it comes to the wisdom of the Lord. Okay? Yung ang wisdom from the world is so limited din eh. Although merong wisdom na nagmumula sa mundo, pero yung wisdom na yan, na karunungan na ibinibigay ng mundo sa tao, hindi ganun ka-incredible, is because limited din yung karunungan na yon na ibinibigay ng mundo. Pero pagdating sa Panginoon, walang limit ang karunungan ng Diyos. Kaya sabi niya sa Psalm 147 verse 5, Our Lord is great and has awesome power. There is no limit to His wisdom. Because God is great, at dahil awesome yung kanyang power, ibig sabihin yung kanyang wisdom is also no limit. Okay, di ba napag-aralan natin sa ating lesson na ito, yung God's preeminence. We talk about yung unang lesson natin, no, yung preeminence when it talks about the greatness of God. Na walang kapantay ang Diyos pagdating sa kanyang kadakilaan. Ibig sabihin ng preeminence, yung nangingibabaw siya, namumukod tangi siya bilang Diyos, na siya lang yung merong nun. And because God is so great, and His awesome, and His power is so awesome, we talk about yung kanyang ultimate power, di ba? We talk about yung second lesson natin dito sa God's preeminence, na we talk about yung ultimate power of God. Because God is great, He possess awesome power. And because He is great and possess power, so ibig sabihin, walang limit yung kanyang wisdom. Kaya doon natin makikita na napakadakila din ang kaalaman ng ating hindi lang kaalaman, kundi karunungan ng Panginoon Diyos. At ito, yung karunungan na ito ay pwedeng ibigay sa atin ng Panginoon upang matunto natin, malaman natin, at ma-achieve natin yung mga kalooban ng Diyos para sa buhay ng bawat isa. So, God has incredible wisdom. And because He has incredible wisdom, yung God's knowledge and wisdom is far superior to that of people beyond our comprehension. Hindi lang ito superior o mas mataas o mas higit sa lahat na kahit nino man, kundi ito'y beyond our comprehension. Yun din natin talaga talagang lubos na maintindihan, no, yung karunungan ng ating Panginoon, because how great is the wisdom of God, no? And we cannot really fathom yung kanyang wisdom, is because He is a great God. Kaya yung knowledge of the Lord, at saka yung kanyang karunungan is far superior to that of any people. It is beyond our comprehension. Sabi po sa Isaiah 40 verse 13 to 14, tsaka sa verse 28b, Who has known the mind of the Lord, or been able to give Him advice? Whom did He ask for help? Who taught Him the right way? Who taught Him knowledge and showed Him the way to understanding? No one can understand how great His wisdom is. So ang sinasabi dito ni Isaiah is that, kung titingnan ninyo ang ating Panginoon Diyos, no?
He can be by himself. He don't need anything. He don't need anyone. Hindi niya kailangan ng isang na kahit nino man na magtuturo sa kanya kung ano yung dapat gawin. No? Hindi niya kailangan ng any advice. Hindi niya kailangan na merong tutulong sa kanya na meron siyang matatanungan kung for help. No? Wala ring isa man o nino man na pwedeng magturo sa ating Panginoon kung ano ang tamang gawin o ang tamang landas. Wala isa man sa atin o wala nino man na pwedeng makapagturo daw sa Diyos at magpapakita sa kanya yung tunay na daan to understanding. So, ibig sabihin, the knowledge of the Lord is far superior, no? It's because no one is beyond the wisdom and the knowledge of the Lord. Kung siya yung source ng knowledge of all knowledge and all wisdom, it means to say that, sabi nga natin, walang makapagtuturo na sa Diyos. Dahil alam niya yung lahat ng bagay at punong-puno siya ng karunungan, ibig sabihin, hindi siya nangangailangan ng kahit anumang bagay, kahit kanino man o kahit sino. Kaya nga, tayo ang nangangailangan. It is us who need God, no, to give us advice. It is us who need some help, no. It is us who need to be taught of the right way. It is us who needs knowledge to show us the way of understanding. Is because yung ating knowledge and wisdom is not like the knowledge and the wisdom of the Lord. Kaya tayo nagre-rely tayo sa knowledge and wisdom of the Lord para turuan niya tayo, para gabayan niya tayo, na yung knowledge na yan ng wisdom ni Lord, ito yung nagbibigay sa atin ng advices, no? Ginagabayan niya tayo, ipinakikita ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang knowledge and wisdom, yung tamang pamamaraan, yung tamang daan, no? Kung ano yung tamang daan. Tayo nangangailangan nun. Pero pagdating kay Lord, it is far beyond, no? It is far superior to that of any people. And it is beyond our comprehension. Sabi dito, no one can understand how great His wisdom is. Hindi nakakaya nating maintindihan yung we cannot really understand how great, ganun na lang kadakila ang kaalaman at karunungan ng ating Panginoon. So because He has incredible wisdom, and it has no limit. That's why yung wisdom na yan, na karunungan ng Panginoon, ay mas higit kahit kanino mang karunungan. And this is more than the wisdom of the world. Okay, dahil sa mata ng Diyos, sabi nga natin kanina, yung karunungan ng mundo ay parang foolishness lang yan sa mata ng Diyos. Kaya hindi natin maikukumpara yung kaalaman at karunungan ng Panginoon kahit kanino mang karunungan, no? Sabi nga natin, may mga namuhay na mga matatalinong tao, okay? Mga sabi nga natin, yung mga genius na tao. Pero although sa atin, masasabi natin mga genius sila dahil marami silang kaalaman, marami silang karunungan, pero kahit alam natin nangingibabaw sila sa atin dahil tayo limited compare sa mga genius na tao, pero yung kanilang karunungan din ay hindi hihigit sa karunungan at kaalaman ng ating Panginoon. It is still far superior to that people, okay? And it is beyond our comprehension. No one can understand how great is the wisdom of the Lord. And because of that, God knows much that people do not know. Dahil alam ng Diyos, sabi nga natin, God knows everything and He has incredible wisdom. Ibig sabihin, God knows much more than people knows. Especially, He knows the things that people do not know. No, sabi po sa Deuteronomy 29:29a, there are some things that the Lord our God has kept secret, but there are some things He has let us know. Okay, so dito makita natin, no? May mga bagay daw na hinayaan ng Panginoon na maging secret o hindi niya inire-reveal. Pero meron din daw ng mga ilang bagay na ibinigay alam niya sa atin. Okay? So ano sinasabi niya dito sa atin? That ibig sabihin, ang sinasabi ni Moses dito is that
yung may mga bagay na talagang hindi natin alam na ang Diyos lang ang makapagbibigay alam at karunungan sa atin. Kaya napaka-importante mag-depend tayo lagi kay Lord ng kaalaman, ng karunungan sa Panginoon kasi walang limit yung karunungan ng Diyos, walang limit yung kanyang kaalaman, kaya nga may mga bagay na pwede niyang ibigay sa atin, no, upang magsilbing kaalaman at karunungan sa atin. Pero sabi dito, merong mga bagay din na the Lord kept secret. Pero meron namang ibang mga bagay na hinayaan niya tayo na malaman yung mga bagay na yon. Kasi many times, no, di ba nasabi ko na ito sa inyo, na many times humihingi pa tayo ng revelation from God, no? Yung bang lagi pa nating sinasabi sa panalangin natin that God will continue to reveal things to us. But kung titingnan natin, may mga bagay na nireveal na si Lord na hanggang ngayon na binigyan ng kaalaman ito sa atin ng Diyos, no? Pero hindi natin ginagawang wisdom. Di ba? Yung parang, bakit tayo hihingi ng additional kaalaman kay Lord, pero yung mga kaalaman na ibinigay na niya sa atin, hindi nagiging wisdom pa rin sa atin. So bakit bibigyan tayo ng mga kaalaman na yung kaalaman na yon na binigay na ng Panginoon sa atin, hindi pa nagiging wisdom sa atin is because hindi natin ina-apply sa ating buhay. Kaya napaka-importante na yung mga kaalaman na yan maging wisdom muna sa ating buhay bago tayo humingi na muli sa Panginoon Diyos upang mag-reveal na muli ng mga bagay upang malaman natin yung mga hindi natin alam. Kasi come to think, paano tayo hihingi ng mga bagay na hindi natin alam sa Panginoon Diyos no compare doon sa mga ibinigay niya na sa atin pero hindi naman natin ginaganap sa ating buhay. Isn't it? Di ba? Paano tayo hihingi lagi ng mga bagay na hindi natin alam na yung mga bagay naman na binigay alam sa atin, hindi naman natin ina-apply sa ating buhay. So, we don't expect that God will continue to give us more knowledge, no? Doon sa mga bagay na hindi naman natin hinahayaang i-apply sa ating buhay. So, 1 Kings 8:39, sabi doon, only you know what is in everyone's heart. Alam ng Panginoon dahil alam niya yung ating mga nilalaman ng ating mga puso, alam niya yung mga pangailangan natin, alam niya yung mga ninanais natin. Kaya napaka-importante na mag-rely tayo lagi sa ating Panginoon is because God knows much that people do not know. Hindi natin talaga alam ang maraming bagay. Kaya ang Diyos lang ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Sa Kanya lamang nanggagaling ang tunay na karunungan. Kaya napaka-importante na mag-rely tayo sa ating Panginoon Diyos. So may note dito that God can take away worldly wisdom. Sabi po sa 1 Corinthians 1:19, I will cause the wise men to lose their wisdom. I will make the wise men unable to understand. Okay, He can take that wisdom. Kung sabi nga natin, from the world, no? It's because kung ang tao lagi tayo magre-rely sa wisdom of the world, no? He can take that wisdom out of us. Because He can cause that wise men to lose their wisdom. Sabi ng Panginoon, and I will make the wise men unable to understand. So dito natin makita, no, as we come to end, as we answer yung ating natitirang 3 questions dito before we close, no? Ano ba yung sinasabi ng lesson na ito sa atin, no, as we close this first part ng ating pong comprehensive Bible study about God's being. And then pagkatapos ito, next week we will talk pupunta na tayo doon sa second book, doon sa second part nitong ating pong comprehensive Bible study. So dito natin makita, number one na sinasabi dito sa ating pong manual, how do you feel about God knowing everything? Di ba napag-aralan natin, God taught us sa ating pong dalawang part na lesson na alam ng Diyos, He is an all-knowing God. Now, ano daw ang sinasabi nito sa atin? Itong katotohanan na alam ng Diyos ang lahat ng bagay. How do you feel about God knowing everything? How does it encourage or challenge you? Ano yung, ito ba ay nagbibigay sa atin ng encouragement o nagcha-challenge sa atin?
Kaya napaka-importante na sabi nga natin mga kapatid na how do we feel? Ano ba ang nararamdaman natin na knowing that God knows everything? I believe na ito po ay magdadala sa atin. Siguro unang-una kung sasagutin natin yung katanungan na yan is that it should always encourage and challenge us to not only to rely on the Lord but also to trust the Lord. Kasi kung alam niya ang lahat ng bagay, isn't it? When we talk about the knowledge of God, alam niya yung lahat ng bagay. Hindi lang po alam niya yung lahat ng bagay, but meron siyang ganong katinding karunungan na kinakailangan natin. And because He knows everything, no? Ibig sabihin, we can, at hindi natin alam yung lahat ng bagay patungkol sa ating mga buhay. That's why we need to rely on the Lord. We have to always to depend upon the Lord in everything, sa lahat ng bagay upang magkaroon tayo ng kaalaman. Kasi limited yung ating kaalaman, limited din yung ating karunungan sa ating buhay. Kaya napaka-importante that dahil ang Diyos alam niya lahat ng bagay, He knows our future. Sabi nga doon sa lesson natin last kanina, na He sees our heart. Napaka-importante na we need not only mag-rely tayo but also to trust the Lord. Okay, dahil nga alam ng Diyos yung kung saan niya tayo dinadala, alam ng Diyos yung mga ginagawa niya sa ating buhay, at kailangan lang natin na magpasakop sa ating Panginoon dahil mas alam niya kung ano yung ikabubuti natin. Mas alam niya yung mga bagay na mas maganda sa mga bagay na inaasam natin. Kaya magpasakop tayo, no? We have to surrender and submit our will to the will of the Lord. Ay napaka-importante 'yon kasi na doon natin na ilagak lagi na magdepende tayo sa kaalaman ng Panginoon kasi yung kaalaman natin so limited 'yon, pero sabi dito walang limit daw ang kaalaman at ang karunungan ng Panginoon. Alam niya ang lahat ng bagay at mas masigit ang karunungan at kaalaman ng Panginoon kahit kanino man. Kaya ibig sabihin sa mata ng Diyos, kahit anong dunong mo, kapatid, we are still, sabi nga natin, we still lack of many things when it comes to the knowledge and the wisdom of the Lord. No, hindi tayo talaga, sabi nga natin, sabi ko nga kanina na although napakarami na nating nalaman sa ating buhay patungkol sa Bible, mga bagay na magbibigay kaalaman sa atin sa ating buhay, sa ating mga paglakad with the Lord, no? But then, alam natin na we need to rely always on the Lord on everything is because sabi nga natin, ang Diyos pa rin ang makapagdadirect ng ating buhay kasi siya pa rin yung makapagdadala sa atin sa mga magagandang bagay na gusto ng Diyos tahakin natin sa ating mga buhay. Kaya napaka-importante sa pang-araw-araw nating gawain, mag-rely tayo sa karunungan at kaalaman ng Panginoon, no? Sa mga gawain ninyo sa inyong mga employer. No, manalangin kayo lagi before doing things na bigyan kayo ng sapat ng karunungan ng Panginoon, kaalaman upang magampanan sa ninyo yung mga inuutos sa inyo ng mga employer ninyo, no? Na magampanan natin ito ng maayos, na naayon sa karunungan at sa kaalaman na nagmumula sa ating Panginoon. So, nag-i-encourage ito sa atin na kapag knowing that God knows everything and His wisdom is so great, no? And there is no limit when it comes to the wisdom of the Lord. Ito yung nagbibigay sa atin ng encouragement at na-challenge tayo na magpasakop sa ating Panginoon at hayaan natin na siya yung kumilo sa ating buhay, no? Huwag daw tayo magdepende sa kaalaman na nagmumula sa mundo at yung ating pansariling understanding and wisdom, but then we need to rely always on to the Lord because He knows everything and His wisdom has no limit. Okay, so let's go now to the second question. Sabi dito, list some factors that set God's wisdom apart from human wisdom. Ano, kung titingnan natin, sabi nga natin kanina, no, meron tayong dalawang wisdom kung saan pwede tayo kumuha ng karunungan at kaalaman. Yung tinatawag nating worldly wisdom or yung ating human wisdom compare with the wisdom of the Lord, no? At makikita natin dito, list some factors, sabi dito, that set God's wisdom apart
from the human wisdom. No, saan daw mga natin makikita na talagang higit talaga yung karunungan ng Panginoon sa mga karunungan natin. Kasi kung titingnan natin, no, hindi talaga at sabi nga dito, the wisdom of the Lord is far superior than any people's wisdom, no? Including us. Kaya nga sabi natin, doon natin makikita na kailangan natin talaga mag-rely sa karunungan at kaalaman ng ating Panginoon sa pang-araw-araw nating buhay. No? So may mga factors na magseset talaga na napakainam mga kapatid na magkaroon tayo ng wisdom from God, not to rely on our own, no? Maraming beses na nagkakamali tayo is because we rely on our own wisdom, no? Yung sa mga desisyon natin, hindi natin sinasaliksik yung kaalaman, yung karunungan ng Panginoon na makapaggagabay sa atin sa mga desisyon natin. Kaya napaka-importante po yung factors in terms of decision making, eh. Hindi tayo magdi-decide kagad nang hindi natin inaalam sa Panginoon kasi mas alam niya lahat yung ikabubuti natin. Mas alam niya lahat yung mga bagay na noong pa man ay inihanda na niya, no? Kahit hindi pa tayo sinilang na sa ng ating ina, alam na ni Lord, sinet na niya lahat yung mga bagay patungkol sa atin, no? Even He knows the number of our hairs, sabi doon, na He knows how many years we will be living. Kaya napaka-importante, no? If God knows already the years, kung ilang taon tayo mamumuhay dito sa mundo, kaya napaka-importante dun sa taon na yon na itinakda ng Panginoon, the more we need wisdom from God para yung years na yan na itinakda ng Panginoon ay punong-puno ng karunungan na nagmumula sa Diyos upang guguli natin yung bawat araw ng taon na yon na itinakda ng Panginoon Diyos sa ating buhay upang sa lahat ng araw ng taon na yan na itinakda ng Panginoon ay nakapamumuhay tayo ng tama, ng maayos is because limited yung ating karunungan ng wisdom pero kapag nag-rely tayo sa wisdom of the Lord na nagiging maayos yung bawat araw ng ating pong buhay na itinakda ng ating Panginoon. Yung bang kapag pumanaw na tayo dito sa lupang ito at haharap na tayo sa Panginoon Diyos, masasabi natin na nakapamuhay tayo ng kaaya-aya sa taong ibinigay sa atin ng Panginoon kasi nag-rely tayo ng karunungan na nagmumula sa Diyos kaya nagagawa natin yung mga bagay na kaaya-aya sa Kanya, yung naayon sa Kanyang kalooban at yun ay napakaganda, no? Kaya nga doon natin makita napakahigit yung wisdom ng Panginoon kaysa sa mga wisdom natin kasi makikita natin doon na kulang tayo sa kaalaman. Hindi lang kaalaman, mga kapatid, kundi karunungan lalo. No, kasi bakit wala tayong ganong kaalaman is because hindi nga tayo humingi kay Lord. Yung para bang nagre-rely lang tayo lagi sa inyong kakayahan, sa inyong karunungan. Kaya magiging limited lang din yung mga bagay na pwede nating gawin, na gusto nating ma-achieve. Kasi mas higit ang wisdom kaysa sa ating pong pangsariling mga kaalaman at karunungan. Kaya napaka-importante na mag-rely tayo sa lahat ng ginagawa ninyo. Hindi lang yung mga gawain ninyo kay Madam, kundi yung mga gusto ninyong gawin sa buhay ninyo. Sabi nga natin, yung to know, to know that goal and to achieve that goal, kailangan niyo yung wisdom from the Lord. No, hindi lang sa pamamagitan ng wisdom of God, malalaman ninyo yon, kundi yung ding wisdom na yon na galing sa Panginoon ang makapagbibigay sa inyo ng karunungan para ma-achieve ninyo yung goal na yon. So, that applies in the things that you do, no? Hindi lang kay Madam yon, yung mga gusto niyo gawin sa buhay ninyo, sa pamilya ninyo, mga desisyon ninyo na sa pang-araw-araw ninyo mga desisyon sa buhay, no? Yung bang magre-resign na ba ako o magpo-for good na ba ako? 'Di ba kailangan natin saliksikin talaga yung kalooban kasi ayaw natin mag-decide ng mga bagay na nagbase lang kayo sa mga karunungan ninyo, nararamdaman, no? Sabi nga natin, yung feelings natin, mga kapatid, emotions, nakabase yan lagi sa mga circumstances. Kaya nga minsan may kapag ang
yung mga circumstance ng buhay natin hindi maganda, malungkot tayo, no? But then kapag maayos naman, masaya tayo. So, nakasalalay yung feelings and emotions. Kaya hindi tayo dapat mag-rely sa mga feelings natin, sa emotions, no? It should be always faith in the Lord, no? And that faith is based upon the wisdom and the knowledge of the Lord. Doon nakasalalay yung ating pananalig sa ating Panginoon, sa karunungan at sa kaalaman ng ating Panginoon Diyos. At doon natin makita na napakaraming pong mga factors na pwede nating masabi, no? Yung mga factors na yan na nagpapakita na masigit yung wisdom of the Lord from our own wisdom at makikita natin yon. Okay? So kaya kailangan nating magtiwala at mag-rely sa ating Panginoon Diyos. So sa third question as we close, sabi doon, how can we utilize God's incredible wisdom in our own lives, no? Ang dami natin pwedeng gawin sa wisdom of the Lord kung gagamitin natin yung kaalaman, yung karunungan na nagmumula sa ating Panginoon Diyos. Napakarami nating pwedeng gawin, no, sa ating pong pang-araw-araw na buhay. Hindi lang sa mga bagay na gusto nating gawin, kundi nagkakaroon tayo ng karunungan sa at sa Panginoon upang tuparin yung mga bagay na gusto niyang gawin sa ating buhay, yung mga kanyang kalooban, no? Kaya nga napaka-importante yung we can utilize kasi hindi natin magagamit yung mga wisdom na yan, no, kung hindi natin i-apply sa ating Panginoon. Kaya nga nagiging useless yung kaalaman natin kung hindi natin ito i-apply sa ating buhay. Dahil yung kaalaman, nagiging karunungan kapag ito ay naipamumuhay na natin, na-utilize na natin yung mga kaalaman na yan, nagiging wisdom na sa atin upang sa pang-araw-araw nating buhay, ito'y nakakadagdag sa ating karunungan. At yung karunungan na yon ay hindi nagsasabi na tayo mga perpektong tao, no? Ibig sabihin, yung karunungan na yan, ibig sabihin nun, habang nagre-rely tayo sa Panginoon, may mga sandali na makakagawa pa rin tayo ng mga mali, no? Dahil, but then yung pong yung mga mali na yan ay parang nagsisilbing karunungan din sa atin kasi if we know how to learn from those mistakes, kasi that is true wisdom pa rin from the Lord. Yung mga bagay na, kunyari, nag-rely ka sa sarili mong karunungan, tapos pumalpak ka. So, magsasuffer ka ngayon doon sa desisyon mo, sa mga bagay na nag-rely ka sa sarili mo. Ngayon, mag, kahit hindi naging maganda yung outcome nun sa'yo, but then, if you learn from it, kung matututo kayo doon, magiging wisdom yon sa atin kung dahil naranasan mo siya, kaya sa susunod, kapag napagdaanan mo na yon, alam mo na yung gagawin mo. No? Hindi ka na makakagawa ng mga bagay na ikamamali mo is because naranasan mo na yan dati at natuto ka na doon. Kaya it becomes a wisdom now to us. No? It becomes karunungan na ngayon sa atin. Kaya nga, wag tayo po manghinaan ng loob kapag tayo po nakakagawa tayo ng mga mistakes, ng mga mali. Kasi hindi naman tayo talagang perfectong tao. But what is so good about the Lord is that ginagawa niya pa rin yung ikabubuti natin. Kapag marunong tayong matuto sa mga mistakes natin, sa mga mali natin, nagiging wisdom yun sa atin at nagiging matalino tayo. Matalino in the sense na sa susunod, alam mo na yung gagawin mo. Kaya nadadagdagan yung karunungan natin at ginagamit ng Panginoon yung kamalian para sa susunod, hindi ka na magre-rely sa sarili mo. Sa susunod, magiging wisdom na yun sa'yo kasi alam mo na kapag nag-rely ka sa'yo, ito mangyayari. Kaya ito ay nagbibigay karunungan upang lalo pang wag magtiwala sa ating karunungan, kundi magtiwala sa Diyos. So, yun yung tunay na kaalaman na nagmumula yon, no? Kapag tayo ay nakakawala. Kaya, blessing pa rin sometimes, no? Yung mga mistakes natin, yung blessing in disguise na God can still turn it for our own good. Kaya nga, kaya pa rin gawin ni Lord yon for our goodness kasi kaya pa rin niyang gawin yon para to make us wise, no, in our everyday lives as dahil nga limited yung ating pong mga understanding at karunungan, may mga time na dahil nanaig yung ating pangsariling karunungan, hindi tayo nag-rely kay Lord,
ay nakagawa tayo ng mga bagay na mali, but then ito ay pwedeng gawin pa rin ng Lord na true wisdom for our lives upang tayo po ay maging marunong sa mga susunod pang pagdating ng ating buhay, no? Kaya nga yung we learn from our mistakes, we learn from our experiences. Kaya yung ating everyday experience from the Lord is true knowledge and true wisdom from God. No, ano ba yung tinuro ni Lord sa iyo sa araw na ito, sa buong maghapon? Kasi everyday may tinuturo si Lord sa atin, mga kapatid. Ito'y additional kaalaman sa atin. Ngayon, ang tanong, in-apply mo ba kung ano yung tinuturo ni Lord sa iyo? Ano ba yung tinuro niya ngayon na gusto niyang ganapin mo lagi sa buhay mo? We learn from God in our everyday lives, mga kapatid. We learn from God hindi lang sa pagbabasa ng Bible, mga kapatid. Kasi yung pang-araw-araw na buhay natin, doon tayo tinuturuan ng Diyos. Tinuturuan niya tayong maging patient, tinuturuan niya tayong magtiwala, tinuturuan niya tayong mainis, tinuturuan niya tayo para maging ganoon, no? At napaka-importante po yung everyday experience natin from God because it adds more to our knowledge and it becomes wisdom to us kapag marunong tayong i-apply na yon sa ating buhay. Okay, so praise the Lord mga kapatid. So I hope we have learned from this lesson, no? As we complete yung ating pong yung ating pong study book 1, no? Yung all about God's being and also we talk about God's preeminence. So sa susunod na lesson natin, perhaps we will come to I think meron pong addendum dito, no, sa susunod dito dito sa ating pong yan, yung addendum, yung God's name. Perhaps bago tayo pumunta dun sa susunod na booklet natin, siguro basahin niyo po yan. Napakaganda siguro itackle natin sa susunod na meeting natin next week bago tayo pumunta dun sa bagong lesson natin o yung bagong booklet. Kung wala pa po kayo yung second booklet, 'di ba, naituro ko na po sa inyo, nasa online naman po lahat yung mga booklet na yan. So, pwede ninyo i-download para magkaroon kayo ng sariling copy nyo sa mga mobiles ninyo at yun po yung ating dinidiscuss. Okay, so let me end this recording.